Nasa linya na po natin, Attorney Sani Batula, Presidente ng Federation of Free Workers. Mga kapuso, Magandang umaga po, Mel. ay, magandang maulang umaga, Attorney Sani Batula. Good morning po. Ay, ano ito, bago na naman ito. Akala natin tuloy na, may napagbigyan pa rin pala yung writ of preliminary injunction. Ano po ang inyong salubin Tama po. dito po, Oo, Attorney? malaking kandado na ang nilagay. Ay, kandado na. yung TRO ay maliit-liit 'yon sa temporary injunction kasi Opo. yung temporary restraining order good for 20 days lang 'yon at Oho. sa ilalim ng rules of court. Hmm. Pero itong preliminary Injunction. injunction na ito Oho. ay walang period ito hanggang matapos magdesisyon ang huwes. Ay, ganun po ba So yun? malaking kandado. Malaking kandado ito. Oh, usually, So dapat may hanap tayo ng susi na mabuksan yung injunction na ito. Ay, gaano ba tinatagal yan? Usually po, gano'y paghihintay nyo pa niyan? Sabi nyo, walang ano yan, walang limit yan. Usually po, gaano tinatagal po? Hanggang matapos niya ma-evaluate Hanggang yung kaso matapos. at makapag-desisyon siya, Oo. either tanggalin niya Mm-mm. o di kaya i-permanent niya. Opo. Ay, anong, So, anong kandado yung sinasabi nyo? Malaki-laking kandado ang pwede susi ang pwede nyong gamitin sa kandado na ito. Ano ang inyong recourse, sabi niya, Attorney Matula? Siyempre yung ating susi yan at para mabigyan authoritative resolution, Mm. ang kasong ito ay ang ating palagay ay ang Korte Suprema at inunahan na natin kasi tayo po ay parang na ligalig talaga nitong TRO na ito na wala namang kapangyarihan dapat ang Korte. Kaya pumunta na tayo sa Korte Suprema noong August 12, nag-file tayo ng petition for certiorari and prohibition Mhm. para siyempre giyahan ng korte ang mga regional trial court o ang mga korte at abogado, kasama ang mga huwis, Mhm. kung paano harapin itong issue na ito na klaro naman sa batas sa Article 126, Prohibition Against Injunction, that no PRO, no permanent or the primary itong injunction shall be issued by any court or tribunal or against the proceedings of the regional board and the National Wages Commission. So, klaro ang prohibition dyan at dahil sa prohibition niya, palagay namin wala talagang kapangyarihan ang korting manghimasok at ang korting walang kapangyarihan ay ang kapangyarihan lamang niya ay i-dismiss ang petisyon ng mga employers. Opo. Maliban dyan kasamang Mel ay yung ating Batas Pambansa 244 ay may limitasyon din sa pagbibigay ng TRO. Inamyendahan na yung Rule 58. At sinabi niya, ang isa sa mga dapat tingnan ng huwes, lalo na kung may prohibition sa mga special laws, katulad ng Agrarian Reform Law, katulad ng Labor Law, at iba pang social legislation, kasi social justice ko nito laws, na ikorekta ang mga injustice na nagawa sa mga maliliit na tao at nasa laylayan, ay dapat huwag manghimasok ang korte. ating mga huwes. At kasi may special body na nakalaan para dyan. Yun yung Tripartite Wages and Productivity Board, mga wage board. Itong wages ay klaro naman na kapag may reklamo ka sa regional board, ay mag-apila ka doon sa National Wages and Productivity Commission. Yun po ay hindi ginawa ng ating mga employer. May reklamo sila, hindi nila ginawa. Pumunta sila direkta sa korte para baga nag-shortcut sila. At yung RTC naman, palagay namin ay limitado din ang kapangyarihan kasi maski sa giya sa mga huwes ng Korte Suprema ay sinasabi ng Korte Suprema na huwag manghimasok yung regular court sa equal rank niya ng mga quasi-judicial body o legislative, quasi-legislative body. Itong RTWPB ay equivalent yan ng rango sa RTC. Parang yung ano yan? parang ano yan parang national wage ay mas mataas pa. So dapat mas mataas ang nagre-review sa kanila katulad ng
Court of Appeals at hindi ang RTC. Parang ano yan parang NLRC ano po, ganun po 'yun ang yung mga wage board. So hindi dapat Tama na po, kasama din. hindi dapat na hindi dapat na pinanghimasukan ng ating mga regular court. So Sa hierarchy ay Opo. may violation na sa hierarchy Opo. of courts. nag-ano daw sila, naglagay ng nagtakda ng bond, naglagak ng bond 10 billion pesos. Ang laki nito para sa preliminary injunction. Opo. Yun, makikita natin ang tagibang na Opo. balanse ng kustisya Mm-mm. sapagkat yung 60 pesos Oo. ang kinakailangan na sahod bawat araw Unang bugso. ay Oo. ay naghihintay samantalang yung bilyonaryo Mm-mm. may bilyon ng ilalagak Dali, 10 billion, no? nandun pa sa kanyang 60 pesos hindi pa binigay. Ito 10 billion Ay, pesos. Pag-ibang bilyonaryo tapos minimum wage 60 pesos, hindi nakatanggap ng 60 pesos. Ang bilyonaryo nandun sa kanyang Oo. 60 pesos ng mga manggagawa. Wala, sige po. Attorney Matula, hintayin natin niya sa Korte Suprema. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Mel. Mabuhay po kayo. Opo, si Attorney Sunny Matula, Presidente ng Federation of Free Workers.